Sumainyo ang Panginoon. Magandang araw sa inyong mga tanglaw. Ito po ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay 8 ng Nobyembre. At ang mabuting balita na ating pagninilayan ay mula kay San Lucas, Kabanata 17, mga talata 1 hanggang 6. Sinabi ni Jesus sa mabuting balita, sa aban ninyo kung kayo ay magiging daan ng pagkakasala ng inyong kapwa. Mabuti pang talian kayo ng gilingang bato sa inyong leeg at itapon doon sa dagat. Sinabi ni Jesus, kung may nagkasala, sabihan mo, itama mo. Kung humingi ng tawad, patawarin mo. Kaya nasabi ng mga alagad, Panginoon, bigyan niyo po kami ng pananampalataya. At sinabi ni Jesus, kung may maliit kayong pananampalataya, kahit kasing liit ng butil ng mustasa, pwede niyong sabihin sa isang puno na ito'y mabunot at matanim doon sa dagat. At ito ay magaganap. Mga kapatid, sa pagninilay natin ngayong araw na ito, mag-focus po tayo doon sa sinasabing iskandalo. Ano ba ang ibig sabihin ng iskandalo? Ang iskandalo po, ibig sabihin, tayo ay naging daan ng pagkakasala ng ating kapwa. Lalo tigit, yung mga sinasabi nating mga maliliit, yung mga tao na hindi naman sana mapapapunta sa isang kasalanan, pero tayo ang nagmulat sa kasalanan. Tayo ang naging daan ng kasalanan. Kaya nga po, kapag ako ay nagbibinyag, lagi kong sinasabi sa mga magulang at saka sa mga ninong at ninang, alam nyo ba na ang batang ito na ating binibinyagan ay nililinis sa kasalanan. Siya ay nagiging busilak ang kalooban at siya ay nagiging anak ng Diyos. Pero bakit? Kapag ang isang bata lumalaki, nawawala yung pagiging inosente niya. Sino ang sisisihin natin? Tayo na mga nakapalibot sa isang bata. Sapagkat mula sa pagiging malinis at dalisay na puso, bakit biglang magmumura ang bata? Bakit ang isang bata matututong magsinungaling? Bakit ang isang bata matututo ng mga kamunduhan at kalasuan? Sino ang naging dahilan? Ang tao na nakapalibot sa kanya. Ang mga magulang, ang mga kapatid, ang mga kasama, ang mga kapamilya, kapitbahay, kaklase, ang social media, ang telebisyon. In other words, it takes a village to turn a good person to become a sinful person. Sabi nga, while it takes a village to make and create a man, in the same way, it takes a village to lead the person to sin. Huwag naman sanang dumating na tayo ay maging daan ng pagkakasala ng ating kapwa, lalo tigit ng mga bata, sapagkat malaki ang pananagutan natin sa ating Panginoong Diyos. Ito po yung ipanalangin natin. At ako nga po, bilang isang pari, bilang isang educator dito sa paaralan ng Santo Rosario Academy, ito lagi yung aking iniisip. Paano ba maaakay ang mga kabataan patungo sa Diyos? At isang kabiguan para sa akin bilang pari, kung ako ay magiging daan ng pagkakasala ng aking kapwa. Lalo tigit ng mga bata, ng mga taong walang alam, ng mga taong nagsusumikap kilalanin ang Diyos. Kaya po ito'y hamon ko sa lahat ng mga magulang, huwag kayong maging daan ng pagkakasala ng inyong kapwa. Ito'y hamon ko po sa lahat ng mga may moral authority. Let us not be the reason for the sinfulness of other people. Rather, let us inspire them. Pero sabi nga po sa mabuting balita, katulad ng mga alagad, sana mabanggit natin, Lord, increase our faith. Ang pananampalataya natin nawa ang siyang ating maibahagi at hindi ang kasalanan. Isang malaking kabiguan kung tayo ay magiging dala ng pagkakasala. Kaya nga, we learn to filter kung ano yung ating ibibigay sa ating kapwa. Alam niyo po, sa laking impluensya na nagagawa ng social media, ng telebisyon, kailangan po nating i-filter, lalo tigit kung meron tayong mga kabataan na nanunood. Responsibility po natin yan. Kaya nga po meron tayong mga parental guidance, at ito po ay isang kabiguan sa isang magulang kung ang kanyang anak ay mapapariwara, kung ang kanyang anak ay hindi makikita ang tamang landas. Kaya nga po, paalala ko po sa bawat magulang, paalala ko sa bawat guro na humuhubog sa mga kabataan, paalala ko po sa lahat ng mga pinuno natin sa lipunan
na mayroon tayong tinatawag na moral authority to inspire, to guide, and not to disillusion the young people under our care. Because katulad ng sinabi sa buting balita, mabuti pang talian tayo ng gilingang bato sa ating leeg kaysa maging daan ng pagkakasala. At ito po ang maganda na hamon ko sa inyo. Aspire to inspire before we expire. And only then we can say to God, mission accomplished. Kung nagustuhan nyo pong ating pagninilay, please click share, subscribe, and share our video. At kung nais nyo po ng ating Salitang Law Bible Diary, available na po ito sa mga parokya ng OSJ. At available po ito sa St. Paul Store o kaya naman sa Lazada. I-type nyo lamang po Salitang Law 2022 or you may also message me personally and I will send to you your copy of Salitang Law 2022. Pagpalain po kayo ng Diyos and be an inspiration to everyone.